Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all. May God bless and protect this Marcos administration and protect it from the forces of evil, from the likes of Duterte's, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan po natin mga kababayan, dalawang bagay. So sabi natin dyan sa ating thumbnail, Palasyo, babantayan si Senator Bato. Tama po ba? Ito po, Senator Bato de la Rosa, babantayan ng palasyo. Ayan. Secretary Anyo, pinalagan ang senador. Ayun. Kasi nga po, itong si Senator Bato the Puncher, authentic idiot, ay kinakastigo po, kino-call out niya si Secretary Anyo ng National Security Council. Sinasabi niya na ipinagkanulo daw po ni Secretary Anyo ang kaibigan nilang si Rodrigo Duterte. Yung po yan. Pero sumagot po dyan ang butihing Secretary Anyo. At ganun din po, papakita natin kung gaano na po ka-stress, gaano na po kabobo si Bato. Unahin muna natin mga kababayan yung sinabi ng palasyo tungkol kay Bato. Si Senator Bato, binabantayan ng palasyo. Bakit? Sa Philippine News Agency, mga kababayan, ano po ang sabi diyan? Palace won't let De La Rosa hide from possible arrest. Yun. Kasi po may statement si Bato, di ba? Ano po yung statement ni Bato, mga kababayan? Na sinasabi niya, ano ba to? Teka, tingnan natin dito. Sabi niya, kaya to labasan muna natin Kaya ako sinabing litong-lito, stress na ito at naobob, naampaw na ang utak. Tingnan nyo po yung quote card sa Pilipinas Today. Nung March 12 this year, sabi niya lang, if all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. I am ready to join the old man pertaining to Digong, hoping that they would allow me to take care of him. Yun. Sabi niya, kung lahat na-exhaust ko na at wala akong makitang hustisya, sasama na lang ako kay Digong. Hindi ko na pahihirapan ang aking pamilya at ang mga otoridad. Ayun, kung papayagan nila ako doon, nabantayan ko, alagaan ko ang matanda. March 12 yan. A week after, sa kalituhan niya, nagsasalita, hindi niya na maalala, o di kaya, buang bibig niya. Ayan nabutasan siya. March 19, tingnan nyo. Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Magkaiba. Pareho yung first statement niya. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, that was March 12. Now, kung wala tayong makitang hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Ano ba talaga? Which is which Bato? Bato versus Bato? Magpumpugang kayo na walang laman ng utak ninyong parehong bato? Nakakahiya, di ba? Kasama yan sa kinoconsider natin. Kasama yan sa courses of action na pwede mong gawin. This is after nasabihin niya yung March 12. Tapos nagpetisyon sa Supreme Court, nanghihingi siya ng pakiusap kay Escudero. Sabi naman ni Escudero, sige, tutulungan ka ng Senado pero hindi unlimited. Tingnan nyo, litong-lito siya Di ba? He is trying to save himself. SOS Bato. Nag-SOS si Bato pero nilalaglag niya ang sarili niya. Bato versus Bato. Di batogan. Now, dahil sa sinabi niyang yan, mga kababayan, ang palasyo. Inalarma niya ang palasyo. Kumbaga, he give away himself. Kung ano ang balak niya. Hindi siya susuko at magtatago siya. Di ba? Sabi niya yan. Anong sabi ng palasyo? Ulitin natin sa Philippine News Agency. Palace won't let De La Rosa hide from possible arrest. Diyan po sa Daily Press Con,
Meet the press, kumbaga tawag dito niyan, meet the press ni Yusek Attorney Claire Castro. Sinabi niya, nagkomento po siya diyan, in a palace briefing, Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro said, "It is surprising, nakakabigla, that such a statement came from De La Rosa, who was a former chief of the Philippine National Police." Kita nyo? Hindi lang siya former PNP chief. Graduate pa ng PMA, Philippine Military Academy. And what is the motto of the Philippine Military Academy? You produce an idiot. Castro said De La Rosa is setting a bad precedent. Tama. Gagamitin. Sa bagay, hindi lang naman siya ang nag-set ng example na ganyan. Marami pong mga politiko, maraming mga mambabatas ang nagtakbuhan. Tingnan nyo si Tebes. Di ba? Nandun sa Timor-Leste, hindi po ginrant ng Timor-Leste yung request ng ating gobyerno na extradite siya. Di ba? Walang pakialam ang Timor-Leste sa atin. Ganon. Di, balikan nyo na lang sila. Di ba? Ayaw nyo makipag-cooperate sa amin. Sige, okay lang. Okay lang. Time will tell. Karma. Karma is a bitch. As his fellow Filipino might think that evading arrest is acceptable. Siyempre, masamang damo to Di ba? Imbis na maging magandang halimbawa siya sa mamamayan, ayan, tinuturuan pa niyang maging masama ang mamamayan. Kung may warrant of arrest kayo, tumakas na kayo. Magtago na lang kayo. Ganun po yan. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan? Na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Correct. Sige, birahin mo siya, Attorney Claire. Hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klaseng paniniwala at kaniyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na nisampaw o maisasampa sa kanya. Kaya nga, kasi nga, feeling nila they are above. They are all and mighty. Powerful po sila. Kasi bakit? Senador ako. Congressman ako. Governor yata ako. Mayor ako. Even barangay tanod, tanod ako dito. Sige. Huwag niyo akong dinggin. Huwag niyo akong pagbigyan. Sige, babatutain ka. Ganun po. Power trip. Yan ang binigay natin sa kanila. Feeling nila pag nanalo sila, hawak na nila tayo sa leeg. They can do whatever they want. Tayo may limitation. Sila, walang limitation. Pag sila nasasangkot sa anomalya, sige, takbo na ako, labas na ako. Parang si Roque, di ba? Yan ang mga Duterte followers, matatapang, pero pag nasukol, basag ang itlog. Walang yung pagkalalaki? Hindi kayang panindigan, mga kababayan. Castro said the Philippine government will cooperate with the Interpol once it seeks assistance if and when the arrest order against De La Rosa is out. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol. At maari po natin gamitin ang sinasabi sa batas na Republic Act 9851. Yung 9851, ano ba to? Section 70 of 90 state that authorities may surrender and extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, yun naman pala. Bato, yung mga nagtatanong dyan, ayan pala, sinabi rin ni Rimulya yan yung sa international humanitarian law, ano kayo? Meron palang ganyan, RA 9851, mga walang hiya. Tapos ganyan, tatakbo lang si Bato, makikigaya kay Roque. Simulan mo na Bato. Para mawala naman ng isang Duterteng garapata na senador. No? Nakakasawa po kayo. Biruin mo siyang senador, litong-lito na. Litong-lito ako. Sino ang pipiliin ko? Si Digong o ang sarili ko? Takot siya. Kasi hindi ko na makikita mga apo ko. Di ba sabi niya yan? Nung simula pa nung nag-iingay si Trillanes sabi niya, sige ka, Trillanes! Bilisan mo! Kung gusto mo, ikaw pa magpusa sa akin. Ngayon, lahat yung kinain niya. Bakit? Walang isang salita. Hindi siya yung matatawag ni Andrew Ina
May isang salita. Ayan yun, ang dami niyang sinalita, oh. Sali-saliwa na. Parang si Bato, nandun siya yung gagamba. Nag-create siya ng web ng puro kasunalungan. No? Oh, the web of lies ni Bato, mga kababayan. Oh, nakakahiya po. 'Di ba? O now, punta naman tayo dito sa tinatarget niya, yung sabi niya, wala, personal lang yun na disappoint ako kay Secretary Anyo. Kasi kaalyado yan eh. Kaibigan ng Duterte yan. O itong sabi ni Anyo, ha? Sa Inquirer, friends with Duterte, but loyalty is to country, not anyone. Correct! Yan ang may paninindigan ba to? Wala ka niyan. PMAyer din yan. General din yan. Oh, anong sabi niya? Oo, kaibigan ko si Duterte, pero loyalty ko ay sa bansa, hindi sa tao o sa pamilya. Ugo. Diba? Inamin niya, oh. He worked closely with the President Duterte during his time. But it doesn't mean that hindi niya kayang ipatupad yung trabaho niya. Friends with Duterte, sabi niya. But loyalty is to country, not anyone. I agree. Palakpakan po. Palakpakan, ha? Palakpakan, ha? Yan. Ano pang sabi niya dito? Hindi siya parte ng Grand Conspiracy. Wala po. Walang ganun. Walang core group. Kasi sinasabi ni Amy, 4 lang daw na tao nagplano. Sabi rin ni John Vic Romilla, walang ganun. Ha? Anyo also denied that he was part of a grand conspiracy that hatched the plan of Duterte's arrest. Nor, ibig sabihin, hindi rin siya kasama, that there is a core group. Wala daw po. Walang grand conspiracy. Hindi siya kasama dyan. Walang core group. Ayan. Kasi itong mga gunggong na itong mga Duterte, hahanap sila ng Paul Guy, hahanap sila ng masisisi. O ayan ha, nakakahiya kayo. O now, ito pa ang sabi nito. Ha? Sa NTF-ELCAC naman, mga kababayan, ha? Yung National Task Force to End Local Communists. Ha? Sabi dito sa Philippine News Agency, NTF-ELCAC backs, kinakampihan po nila si Secretary Anyo in denying Grant's conspiracy claim. O ayan, express its support for National Security Advisor Eduardo Anyo, who maintained that he was not part of the Grant's conspiracy that hatched the plan to arrest former President Rodrigo Duterte. O, sabi dito ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., the NTF-ELCAC firmly support NSA Eduardo Anyo as he clarified his position during the public hearing of the Senate Committee on Foreign Relations today. Secretary Anyo commitment to truth, justice, and the rule of law as exemplified in his speech mirrors the same commitment and principles upon which our task force operates. Correct. Kasi po, si Secretary Anyo ay co-vice chairman po sa NTF-ELCAC. Ang chairman dyan, si Pangulong Marcos. O, tingnan nyo yan. Sinusuportahan po siya. Ha? Walang grand conspiracy, walang core group. It is just the product of imagination of this DDSBS. Ha? O, ayan, mga kababayan. Mahiya ka ba to? Hindi lahat ng kaibigan ninyo, hindi lahat ng sumusuporta sa Duterte na nagkaroon ng, nagkaroon ng utang na loob sa Duterte ay kinakailangan pagbayaran ng utang na loob na yan. If that is for the country, so be it. Walang kaibigan. Walang kamag-anak. Yan ang ginawa ni Anyo. At yung sinasabi niyong grand conspiracy, core group lang, ilang tao lang, sila DND Secretary. Si DND Secretary nagsalata rin dyan, pero sa iba po natin lalagay yan. Kayo lang, na mga aso, garapatan ni Digong ang gumagawa niyan. Kayo lang, hindi, wag na natin gawin yan kasi tinulungan tayo eh. Utang na loob muna bago para sa bansa. Utang na loob muna bago ang rule of law. Di ba? Mga gunggong lang. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.